Sa hindi pa magambal ang atong speaker, gusto ko sa ipakilala sa inyo. Personally, makasiling ko, he is a man of prayer. Kay bisad di sa Iloilo, mga utod, grabe siya ka-prayerful nga tao. Kag sa Negros. Actually, damo sa mga phenomena nga sa rin nakatabo niya sa iya through his prayer. Bisan pa sa mga mayara sa gift of exorcism. Bisan pa sa mga ginademon possess mga utod, makabatil na sa iyang ngalan, nagalalain. Gift of exorcism mga utod, not necessarily nga pastor ka, pari ka. It's sa imon asa hiyas, agod sa pagpagwa sa ang evil spirit. Gani ang atong speaker mga utod, I really salute him as has this gift nga sa diin ginagamit sa Ginoo. Nangin friend ko siya mga utod bisan pas during my internship, kag nangin literature evangelist siya for several years, and then nakaangkon siya sa kaganan nga naka-affiliate siya sa isa ka publication sa Vicaris Publications and Trading Incorporated. Actually marketing executive siya mga utod sa sining institution, serving as marketing executive since 26 up to the present. Ang atong speaker mga utod, mayroon siya nga YouTube channel. Utod is the Resilient Ministry, ang iya nga YouTube channel. Siya ang district president sa Metro Bacolod 5, Bacolod City. First elder sa Mansilingan Seventh-day Adventist Church. With his wife, rekaupod subong mga utod, si Sister Frida Gonzales. Damo kita sa mga Gonzales din, no? Ang atong speaker mga utod, a very generous person. Isa siya sa mga sponsors naton mga utod sa aton Book of the Year. Kag na-bless siya sa ministry mga utod. Kung nga bless siya sa business tungod sa iyang pagka-generous. Tapos ang atong speaker subong mayara nga tatlo sila ka anak. His name is Brother Federico Infante Jr. Before. Happy Sabbath sa tanan. Nakaluya, no? Happy Sabbath! Thank you. Thank you sa pagpakilala, Pastor Takapan. Kag first time ko nga nakasimba diri sini nga church nga tahong. So gusto ko lang mga utod i-present ang aton siling ko nga SISD Resilient Ministry. Para makita naton sa screen. Amo na siya ang mga siling ko nga mga mordan. Kadabo nga libro ni Ellen White, dira nyo makita nga mga English ang writing sa Ellen White kina tingwaan ko sa pagbadbad sa Ilonggo. Kay dira man ko gyapon nakakuha sa mga style ni Pastor Takapan. Nga siling niya kung may ara gid hindi kay intindi sang English, siling niya pero ang mga tao nga kabalo mag-English kay intindi sang Ilonggo. So niya daw kaangan nita mga boys ang tinapay nadumduman ko gid Pastor imo nga hambal. So mga utod, ang title sang aton nga pagatun-an sini nga aga, He is coming. A wake up call for the church. Buot silingon nga i-present ko sa inyo mga utod nga isa kapanawagan sa Spirit of Prophecy. Nga writings ni Ellen White nga gin-announce subong sa bug-os nga simbahan sa mga kauturan kay pagtakop sang kaluwasan before the close of provision tod subong nga panawagan ang balaan nga espiritu nga subong ang tanan nga membro sa iglesia dapat magbugtaw. Dapat i-evaluate na aton kaugalingon kung bala nakaayon kita sa proseso sang balaan nga espiritu. Okay. Sa sining aga aton mga utod pamalandungan, ang first naton nga pagatun-an nga makita sa Great Controversy, chapter 28, page 483, after nga mapatay ang tao, ginahukman sang Dios, kag ginadeklarar sa langit, nga ina siya mga utod siling niya, name are accepted. Aton tanahon, niya, name are accepted. Amo ining matahom pamatian, nga kung ikaw matutom sa iglesia, mga utod, ang imo pangalan accepted. Buot silingon, kita makatravel, makapauli sa langit nun nga puluyan. Kag ang pamangkot pagid sila niya, paano Brad kung hindi ako maluwas? Kay may pangalan ako sa Book of Life, may ngalan ako sa Book of Remembrance. Ang sabat dayon mga utod sila niya dire, after nga ikaw gindeklarar nga hindi kaya maluwas. After sang kama, sila niya name rejected.
Kay ina nga pangalan, ina sa mga utod, wala nagbugos sang pagrepent o kung pag-surrender sa Ginoo. Wala niya ginisaysay sa Ginoo ang iya nga mga utod nga tagipusoon nga may natago dira. Although nga nabalaan sang Ginoo aton sala, pero siling sang spirit of prophecy, dapat i-mention mo gid sa Ginoo nga amo ni Ginoo akon mali. Kapag gin-acknowledge mo ang imo sala, kag kilala sa Ginoo nga ikaw isa ka makasasala, siling na Ellen White, ang bugay sang Dios handa dayon nga magpanas sang aton mali. Kag ining aton nga pagtuon, amo ini sang aton pagtuon mga utod nga hindi gusto ni Satanas ini naton tun-an. Kay preparasyon ini siya before magtakop ang kaluwasan. Kag ang sabat pagid mga utod sa isa ka utod nga nagapamangkot kung paano iya pangalan niya kung hindi siya maluwas. Ang sabat nga, their name will be blotted out of the book of life. Sa sina nga tion nga gindeklarar ang imo pangalan, nga ang imo pangalan rejected. Tag ang reference makita naton sa Great Controversy 483, paragraph 1. Sila nga, ang imo pangalan will be blotted out of the book of life. Kamusta ang imo naman pangalan sa book of remembrance? Sila niya napagid mga utod, sila niya after naman sang kama, and the records their goods, deeds will be erased. Sila niya from the box of remembrance. Ara at hag. Ang buot silingon o ng punto sini mga utod sang Great Controversy aton ini libro. Ang punto sini nga mag-andam na kita karon. Kay base mangin isa kita ka subject. Nag-warning ang Revelation chapter 14 verse 7. Nga siling niya, kahadloki ninyo ang Dios. Nagapakilala mga utod, ini nga tingog, mabatian pa nato na ang tingog sang balaan nga espiritu. Bangod kay ara pa ang bugay. Wala pa si Jesus Christ naggawas sa most holy place. Nagapakilala, ginabantala sa iglesia, sa mga kauturan, nga please, dapat dako na ang lugar naton sang balaan nga espiritu, ang Diyos nga may-ari kita pundasyon sa balaan nga espiritu. Kay maabot ang adlaw nga silingya, maga-worship ang tanan nga tao sa Ginoo. Pero mga utod, may panahon nga magaabot ang adlaw nga gindeklarar nga silingya, kahadlokin ninyo ang Dios. Kag sa diri pagay sa sinek silingya, simbahan ninyo ang Dios. Nagapakilala ang aton papanimbahon sa bilog nga Sabado, ginabantala sang spirit of prophecy, may Revelation chapter 14 verse 7, nga silingya tuod-tuod nga pagsimba mga utod nga wala sing halo. Nga ginhambal ko nga wala sing halo. Kay may ara kita utod kisa nga mga halo. Nga naimon ang Dios kay sila bisan kita Adventist na, pero nagapabulong pa sa babaylan. Ako nagasurrender sa Dios mga utod kapag ang Dios ang akon ginaistorya, ginakilala ko akon kaugalingon nga trapo. Pero kung kilalahon mo sa tubangan sang Dios nga ikaw balaan, ikaw himpit, hindi ikaw makaangkon sang comfort sang balaan nga espiritu. Nga ang bugay mga utod, sayang nga kilalahon mo nga himpit ang imo kaugalingon, sana wala na bugay. Ang Diyos naghambal kahadloki ninyo ang Diyos. Kay kapag may relasyon ka sina nga espiritu, pagtakop sang kaluwasan, pag-final sang lattering, mga utod, amo ining isa ka delikado nga ang Revelation chapter 14 nagasinggit nga daan kahadloki ang Diyos, simbaha ang Diyos nga wala sang simbog, kundi pure, genuine, nga wala ka relasyon sa lain nga espiritu. Nga naghimo sang langit, sang duta, sang dagat, kag sang mga tuburan, nagapakilala ining nga mga mensahe, amo ini sa naghimo ang Diyos ni Abraham. Nga kahadlukan ini, nga Diyos naton mga utod. Kag ang next pagid sila nga diri, siling sang Heavenly Place, nga libro ni Ellen White, page 45, ginhambal dire nga sila niya, God unmixed with mercy. Buot silingon kung imo ini basahon ini sa mga utod nga statement, nagtudlo nga sang time si Jesus Christ nga didto sa cross, naka-experience si Jesus nga bisan gamay lang siling niya nga comfort o kung kaluoy nga sang kasakit niya ginabatyag, wala gid sa bisan gamay nga na-encounter sang kasakit
wala man siya comfort sang balaan nga espiritu. Kag siling na Ellen White, gin cut off man sang God the Father ang balaan nga espiritu nga itumanon ang tagna nga dapat ang kaluwasan sang tao hindi maupangan. Kag ginhambal dire nga sila niya wala gid siya nakaangkon na ko na mixlahan bisan gamay lang gid nga kaluoy o kon mixla sang kaluoy sa tunga time nga siya ginawan unwan ni Satanas pang adlaw ginhambal sang Desire of Ages. Nga sila niya, the Son refused to look upon the awful sins. Sila niya, bisan pang adlaw sa tunga time si Jesus Christ dito sa cross. Wala naghatag sang kapawa. Amo to nga time nga sila niya, alas 3 ang hapon nagdulom. Kay ginhambal sang Spirit of Prophecy, sang Desire of Ages 753, nga sila niya, hindi kaya sang adlaw nga maghatag sang kapawa, kay sila niya, hindi niya kaya tulukon ang nag-create sa iya nga ginasakit sa cross. Ang pamangkot brad nga gindala ko ini sa inyo, gindala ko ini mga utod sa inyo kay ini sa gali nga kabangdanan may isa kadako nga rason nga dapat pag-abot diri mga utod sini nga statement sa next naghambal diri si Ellen White kung paano si Jesus Christ maghatag sa imo kag sa akon sang kapatawaran. Pag-abot niya sa most holy place mga utod, may ara siya natawag nga dako nga pagsinggit. May ara siya nga natawag mga kapasidad nga mga baygid sa amay. Kung paano ikaw patawaron, kag diri ko pastor na nakita kung paano ang process dito sa most holy place nga kita itinluan ni Jesus Christ. Akon basahon. Jesus was clothed with priestly garment. Nagapakilala nga sila niya sa tunga time si Jesus Christ, ang iyang bayo tama ka maputi. Kag sila niya, then raised his hand and with voice of pity cry. Sila niya nagasinggit siya kag may paghibi nga nagasinggit sa amay nga gina-address niya ang kasakit dito sa cross. Ayan, nakuha niyong punto. Kag ang iya nga address mga utod para sa imo kag sakon. Kag ginhambal niya, my blood, Father. Kag in-mention niya pagid, my blood. Another pagid niya mention, my blood, my blood. Kag sa din mga utod after sini nga pag-mention, siling sang great controversy, siling sang early writings, page 38, siling ni Ellen White, nakita ni Ellen White, nga siling niya, then I saw exceeding bright light come from God. Sinya kag ako nakita nga may ara, himaya halin sa trono sang God the Father, nga nag-igo sa kay Jesus Christ. Kag naglikop sa bilog niya nga lawas, kag ang most holy place nagsiga, o kung naglight. Taghantod karon wala kita sa may mabasa sa most holy place sa bugay nga naguntat ang iya himaya nagapakilala mintras ara ang bugay. Subong kapag nag-mention ka sa Dios nga mangayo ka patawad, ma-detect dayon sang himaya sang God the Father sa most holy place nga ina panason. Amen. Kapag gin-mention mo sa Dios, ma-detect ang imo nga voice bisan sa hunahuna sang bugay nga ina ikaw tinluan ato ginaprobahan sang God the Father buot silingon atong light nga nag-igo kay Jesus Christ sa most holy place. Mga utod, nagapakilala nga gin-accept sang God the Father nga ikaw kag ako patawaran. Amo ini nga dinalan sang early writings nga samtang akon ini ginatun-an mga utod ko kay Kristo. Nakakita ako sang tama ka pait. Nga kung ano ang Dios nagpundar sang bugay nga para sa imo kag sa akon nga makasasala nga tinluan ikaw para kita madala sa langit. Pero ang gusto sang Ginoo nga samtang may panahon pa sila niya kahadloki ang Dios. Buot silingon, nagapanawagan ang Dios nga tindugan tana sang tama ang pagkamatutom sa iglesia. Kay matakop ang kaluwasan, kapag matakop ang kaluwasan, magwasa sa most holy place, wala na ang bugay, ang Ginoo hindi na makakilala sa mga utod nga mga pasaway. Kag nakita sang Dios nga kung ibobo ang natawag na final laterin. Kita may doctrine mga utod sa aton iglesia
nga nagapaabot kita sang ikaduwang ulan. Gin-address nila the latter rain. Paano karon kita, ano ang process kung paano nato inadawaton. And ang step to Christ, page 46, nga gin-present na ni Jesus Christ sa imo kag sakon nga sugod subong nahangpan naton ang pagpatawad sa most holy place nga kita tinluan. Kag gin-present niya mga utod nga niya for Jesus to purify, to cleanse. Para ini sa imo kag sakon. Ginabantala sang Spirit of Prophecy, sang step to Christ, nga siling niya, tungod sa dugo ni Jesus Christ, ikaw kag ako matinluan. Sa sarili niyang dugo, kag siling niya, and to save by His matchless love. Buot silingon, kung ikaw patawaron sang Diyos, ikaw tinluan sang Diyos, ginhambal, siling niya, by His matchless love, makaangkon ikaw sang hindi masaysay nga gugma ni Ginoong Hesus. Makita sa Testimonies for the Church, Volume 5, page 213, nga gintagna sang Spirit of Prophecy, nga naghambal sa Ellen White, mensahe sa tanan-tanan nga membro sa iglesia, nga naghambal siya, not all who profess to keep the Sabbath will be held. Ya, hindi ang tanan nga nagabantay sang adlaw nga nagpahuway, masilyuhan. Nga ang pamangkot, Brad, nga hindi ko mabato ng silyo, nga agintag na. Buot silingon, mga utod, ina nga utod, hindi siya dedikado sa pag-alagad, mayo man makasimba, mayo man hindi siya fitful. Ang gusto sang Diyos dapat subong pangangadaan i-exercise na ang natawag nga pagka-fitful. Honest. So, sa Great Controversy 613, nga bago siya magawa sa most holy place, matakop ang bugay. Bago makita nato na tawag second coming. Nagahambal kita sa natawag second coming, pero wala nato na ibaluan kung anong process ang second coming. Ang second coming, mga utod, siling na Ellen White, siling niya, after sang loud cry, after na diri sa duta nga wala na buluhaton, but sigon tapos ng buluhaton, sa sina nga time, siling niya, ang aton mga angel, base sa Great Controversy, siling niya, an angel returning from the earth to announce that His work is done. Maga-announce ang aton angel sa langit, base sa Spirit of Prophecy, kag siling niya, ang buluhaton natapos na, pag after sini, si Jesus Christ mga utod, nagbayaw sa iyang kamot, nagwa sa most holy place, niya He lift His hand, and with a loud voice say, it is done. Sila niya isinggit ni Jesus Christ, kag siling na Ellen maalarma ang bugos ng universo. Nga kita nga mga makasasala sini sa earth kwaon na sang Dios. So anong benefits? Simpre nabalaan naton nga mag-angkon naton ang everlasting life. Dira naton makaptan ang natawag title sang kabuhi nga wala katapusan. Mga utod, kag ang katahom sini nga next nga slide, ka-open na nga tawag open space and Orion. Magsiling kita Orion, amo ni sang gate of heaven nga dira magawa si Jesus Christ. Kay kuhaon niya na ang mga katawan sang Dios, kag ang katahom sini nga pagtuon sini nga udto bago ko magpungko mga utod, amo ini siya ang matahom sa second coming. Sa mga nanay nga may mga lapsag kita nga napatay, ginhambal sang last day event, page 280 paragraph 1, nga siling niya ang mga bata ibalik sa mga anghel siya mga nanay nga nahamulag tungod sa kamatayon. Niya kag magaog yun liwat, kag siya magaamba sa kalipay, kag ginhambal dira, makita nyo sa screen, magapaibabaw kita pakadto sa balaan nga syudad sang Dios, nagapakilala ang imo bata nga napatay nay, o kon utod nga mga babae, napatyan ka mo. During the time sa second coming, isa ka pagpisok sang Ginoo, tugutan sang Ginoo, siling niya, nga ipamalik sang angel ang imo mga bata nga napatay, kag ipakilala sang angel nga siya amo ning bata mo napatay before. Kag ginhambal sang Spirit of Prophecy nga siya magapaibabaw kita pakadto sa balaan nga syudad sang Dios. Ang pamangkot sini amo ni, Brad, paano kung ang bata nga naluwas
Kaya ang tanan nga bata nga wala sang buot dalon sang Dios sa langit. Ang pamangkot paano ko lang nanay pasaway hindi maluwas. Ang sabat gapon mga utod diri makita naton sa last day event page 293 paragraph 1 sila niya ang wala sang mga nanay, the angel received the motherless infant and conduct them to the tree of life. Wow. Sige, pasaway ka mo mga nanay. Niya kung wala ang nanay, sila niya ang angel magadala sa ila sa puno sang kabuhi dito sa langit. Nagapakilala wala sila sang intrigahan nga nanay, kundi ang angel to conduct them to the tree of life. At niya we shall see him face to face. Buot silingon, makita naton sa nahong kag nahong, sa mata kag mata, ang Dios. Great Controversy 677. Sila niya, now, I see him face to face. Wow. Buot silingon, nakaptan mo na ang ginatawag title sang everlasting life. Kag isa kita nga magapauli sa langit doon nga puluyan, nga magabakasyon sa 1,000 ka tuig, nga promise ang Dios sa imo kag sa akon sa tanan nga mga matutom. Makita naton sa nahong kag nahong si Jesus Christ. My Life Today 353 nga libro ni Ellen White. Ang pamangkot sini amo ni, Brad, ginawali ta ang langit, may ara bala ebidensya nga may nakalagaw sa langit? Kita lang ang may doctrine sini. Sa tanan-tanan nga reliyon, mga utod, wala sang may reliyon nga nagapresent, nga may ara manalagna, nga nagkadto sa langit. Ang Seventh-day Adventist, mga utod, nga si Ellen White aton nga manalagna, isa kaginsulat sa early writings, page 39, nga sila niya, the Lord has given me a view of other worlds. Wings were given me. Buot silingon, sila niya, ginpahulam ako sang Diyos ang pakpak. Kag isa ako nakaupod sang akon angel nga naglagaw sa iba't ibang planet o kon universo sa langit. Arang record. Kag samtang sila mga utod nagalagaw, nakita ni Ellen White, sila niya, the grass of the place was living green. Sila niya, grabe ang langit. Gin-record niya, kay nakita niya mga utod, nga sila niya ang mga hilamon nagapabilin, nga tuman ka green. Amo ining aton puluyan sa langit, nga bakasyonan 1,000 ka tuig. Amen. Kag sila niya pagid. And the bird, there warable a sweet song. Nabatian ko man sila niya ang mga pispis nga nagakanta sa pagdayaw sa Diyos ang matahong katamis pamatian. Samtang sila nga nagalagaw, nakita niya si Enoch. Writings, page 39, paragraph 3, ginhambalan niya si Enoch mga utod. Sila niya, Enoch, diri ka nagitbalan nagapuyo. Nagsabat si Enoch, sila niya, it is not. Ang silang ni Enoch, the city is my home. Nagapakilala silang ni Ellen White. Ang sabat ni Enoch, dito na si Enoch nagapuli sa New Jerusalem. Sila niya, nang pribilehiyo niya lang, nga nagalagaw sa iba't iba't planet, nga gintugas ang Diyos, nga nagkita ay sila dito sa natawag planet nga 7 mon inisa nga record sa langit. Dami, no? Samtang siya, mga utod nga nagalantaw dito upod sa angel sa langit, naghambal siya nga sila niya, angel, attending angel, pwede hindi mo na ko pag-ibalik sa earth. Ang sabat sang angel, then the angel said, sila isang angel kay Ellen White, you must go back. Kinahanglan gid nga ikaw magabalik. Kag may after sang pintok, makita nyo mga utod, nga naghambal ang angel. Angel ang naghambal sini kay Ellen White, kag insulat niya sa early writings, nga siling sang angel, and if you are faithful, diri ko nakabatsyag sa natawag nga, and you are faithful. Si Ellen White, nga isa nga may direct connection sa balaan nga espiritu, ginagamit sang Dios sa pagsulat, sa pagpakita, kag nakalupad, kag ipakita ang universo. Ginambalan sang angel, if you are faithful. Ang pamangkot, kamusta kita? Faithful ayhan kita. Ang tahom nga sabat, kung hindi kita faithful, may time karon nga aton ini hanason, i-exercise na ang pagka-faithful. Kag sila niya pagdiri, kung ikaw mangin faithful, you with the 144,000 shall have privilege to be sitting. Sila niya, all the worlds
and viewing the handiworks of God. Isa ikaw man nga maging kaupod sa 144,000 nga sila nga magalantaw kag magalagaw sa gintugas ang Dios nga matahom kay mga utod pag-abot naton sa langit. Ang great multitude kag ang 144,000 gintawag ina 144,000 dakong kadamaan. And then the angel bore me gently down. Kag sila nga ako nabatyagan nga nag-amat-amat na kami baba sang akon attending angel. Ito mga kalibutan kay puno sang sala. Kag samtang ini siya nga nagaabot na mga utod nga naga-down, sila nga pagid. Sila nga hindi ko mabatas. Bisan sa panguna-huna nga ako ibalik sa langit o kung ibalik sa duta. Pero kay wala pa natapos i-evaluaton mga utod, kinahanglan kay magbaba sila nga kalibutan. Humble sang early writings 39 paragraph 3. The wonderful things I saw I cannot describe. Sa langit makita niya kung ano katahom, pero sila niya hindi ko na mapakilala, hindi ko na ma-describe. Taginhambal diri sila niya, I dare so I cannot describe. Kag sila niya, oh that could I talk the language of Canaan. Sila niya, purya lang siguro, kung ako kabalo maghambal sang lingwahe nga Kanaan, ma-explicar ko sa inyo, gamay lang gid. Sila niya, then could I tell a little of glory of the bitter world. Siguro sila niya masaysay ko. Gamay lang gid nga tinaga. Kung kabalo ko maghambal sang lingwahe nga Kanaan. Hindi ko gid masaysay ang katahom sang langit. Kag amo ining ginakaugtan ni Satanas nga kita tagaduta daloon sang Dios sa langit. Ang humble sang last day events page 229, sila niya provision will end suddenly, unexpectedly. Bot silingon, isa ini ka warning sa imo kag sa akon nga ang aton pag-alagad karon wala ikaw kag ako nakahibalo kung saan-o kita mapatay. Way ikaw karon kabalo kung saan-o ikaw matakpan sang kaluwasan kay kung mapatay kita matakop ang kaluwasan ihukman kita sang Dios. Naghambal ang spirit of prophecy nya this time finally comes suddenly upon all. And those who have neglected to purify their soul by obeying the truth nya are found sleeping. Nagapakilala basi matakpan ka sang kaluwasan. Hindi mo madawat ang balaan nga espiritu. Naghambal ang last day event. Nga masapuan ikaw nga tulog. Busi masapuan ikaw nga lapas-lapas. Masapuan ikaw nga palaaway. Masapuan ikaw nga naga-storage. Sang mga negative. Are found sleeping. Ano pagin mga utod? Sila nga dire. Last day events, page 228, paragraph 4, sila nga, provision closes when the ceiling is finished. Just before, sila niya, antes kita magasulod sang kagamo. Buot silingon, antes ideklarar ang universal Sunday law. Antes kita hingabuton nga ang Sabado ipatuman mga utod nga stop. Ang Sunday worship ang ipatuman. Sila niya, arang kagamo, ginhambal sang last day event. Nga niya, we all receive the seal of the living God. Tanan-tanan nga mga matutom sa Dios siling niya makabaton sang selyo sa buhi nga Dios. Promise sang Dios. Nagapakilala ang ato nga pagtuon sang spirit of prophecy ngapsa nga mga adlaw. Nagatudlo sa imo kag sa akon nga wala gid kita dapat kadlukan sa time sa kagitngitan. Wala gid kita dapat kadlukan sang time nga ideklarar nga kita pamatyon. Wala kita kadlukan kung kita siling wala pagkaon nga kita hingabuton kay ginhambal sang last day event before. Antes sila niya magsulod sa kagamo, sila niya kita tanan silyuhan sang Dios nga hindi ka na mapatay, hindi na magsugot ang Dios nga may magwa pa nga dugo sa aton mga utod nga lawas. Amo inang tama nga pagtuon sa spirit of prophecy nga ang utod wala ginahadlok kundi kita magligon. Excited nga mag-abot inang kangitngitan kay may promise ang Dios nga ibo-ubo niya ang dapay na laterin. Kag mga utod amo ini. Nagpaandam ang Dios nga makita sa last day events page 221 nga mensahe sa tanan nga mga babae kag tanan nga mga lalaki.
nga naghambal nga daan ang Dios nga sila niya ang silyo sang Dios hindi mabutang sa mga agtang sang mga mahigko nga mga lalaki kag mga babaye. I-research nyo sa inyo nga download ni Ellen White. Last Day Events page 221. Kag siling niya nga hindi himpit. Buot silingon, hindi sila himpit. Wala nagalaban. Wala sila kapakik-away. Buot silingon, tani nga namin igigkwaon, tami patuyang, pero ginapunggan mo imo kaugalingon, kay gusto mo mangin himpit ka. Mga utod amo nang napangita sang Ginoo. Kag siling niya, ang tanan nga makabaton sang silyo, kinahanglan nga wala sang dagta sa atubangan sang Dios. Isa ini kabantala sang Dios sa imo kag sa akon, nga ang ginpaandam sang Dios, kinahanglan kung gusto mo mabaton ang silyo sang Dios before the close of provision, kag wala kakadlukan sang kangitngitan, ginhambal nga siling niya kinahanglan wala kasing dagta. Nagapakilala kapag nabantala na inis ang balaan nga espiritu, wala na sa labton ang Dios kay nabantala na karon sa aton tagsa-tagsa. Kag ang next mga utod amoy ni. The precious hour of provision are closing. Let us make sure work for eternal life. Siling niya dapat aton ini siguraduhon. Ining kabuhi nga walay katapusan nga aton ini dapat maangkon, sayang kung hindi tayo ni maangkon. Buot silingon mga utod, isa ini kadako nga hangkat sa imo kag sakon nga tudturon tanang pag-alagad sa Ginoo. Writing speech 85 paragraph 3 nga sila niya dapat ang tanan nga mga matutom sa uli nga mga adlaw ideklarar nga pagbubo sang Ginoo sang the final lateran maangkon mo ang process. Ang pamangkot, ano ang process nga mabaton tang ulihing ulan? Ang ulihing ulan mga utod, amo ina siya ang final nga balaan nga espiritu nga palutuon ikaw. Ginbutang ko dira ang isa ka bunga nga green kag ang bunga nga luto. Kay nagapakilala nga gusto sang balaan nga espiritu sa imo kag sa akon, dapat wala pa nagtakop ang kaluwasan, dapat wala pa na final ang lateran, may pundasyon ka na nga hamtong nga bunga. Kay sila sang balaan nga espiritu, hindi ta kaya palutuon ang aton kaugalingon. Ang final lateran nga nahamtong imo bunga sa tagipuson, among palutuon sang balaan nga espiritu. Dapat mga utod subong palangadaan kilalahon ta kun balaan ang aton bunga ay hanhamtong na. Kapag hamtong na mga utod, nagahulat na lang nga palutuon. Amo ining ina-drive sang early writing, speech 85. Kag ang next mga utod naman ang mga hamtong nga mga tagipusoon, nag-aaway sa ila kaugalingon, kay siling sang spirit of prophecy, kung gusto mo nga ikaw makapuli sa langit doon nga puloyan, kinahanglan gid punggan mo ang imo kaugalingon. Awayon mo number 1 ang imo kaugalingon. Ang nag-away sila niya diri makabaton, mabaton nila ang ulihing ulan. Last Day Events page 253. Ya ang presensya sang Ginoo nga nagapaluto o kung nagapahinog. Ayan, kag siling niya, kag nahanda na sila sa pag-atubang sang kalisod. Nga agin hambal dira sa spirit of prophecy, matubang kita sang kalisod, kay may ara ginatawag nga ideklarar ang Sunday worship, ang paghingabot, hindi kita kabakal. Ordiran pa nga kita hingaboton, pamatyon, sa ulihing nga mga adlaw. Babasa naton sa tagna, siling niya, wala ka nakabalakahan, kay ginbo-bo na ang balaan nga espiritu. Ready na ang utod, nga sige, handang-handa na. Kag ang handa na nga utod, nga nagapitful sa simbahan, kung anong matabo sa kalibutan, wala pakialam, kay nga ready siya mga utod. Kag ang next sila nga diri amo ni. Ginapresent ni Jesus Christ ang most holy place, nga kapag magtakop ang bugay, isirado niya ng curtain, madulom na ang bugay, wala na sang kaluoy, ginapresent sang Diyos nga subong ang bugay 100% ara, 24 hours ara, pero maabot ang adlaw sa aton doctrine nga ang bugay mauntat, kay masikan kaming matakop ang kaluwasan. Sila niya,
And there will be no atoning blood to cleanse from sin. Kapag nagawa siya sa most holy place, wala na ang bugay. Sila niya wala na ang dugo nga pwede makatinlo sa utod nga magpangayo patawad. Nagapakilala, wala na kulang ang Diyos sa pagbantala sa imo kag sa akon. Antes ko magpungko mga utod aton tunan ang ginatawag 7 lesson and application. Nga aton gintunaan sila nga aga amuning 7 lang gid nga akon ibilin sa inyo mga utod nga makatag comfort sa imo kag sa akon. Ako nakaibalo nga kapag inyo ni picturean amo na ning balon ninyo remembrance nyo kay Jesus Christ. Remembrance mo sa Haro Church. Kag nagwitness ang balaan nga espiritu. Nga amuning natun-an mo nga katahom sang comfort sang balaan nga espiritu. Ang 7 ka lesson and application. Number 1. Siling niya. He make us more like Christ. Dapat ikaw nagahambal, nagapakig-away, nga ginahimo kita niya nga kaangay gid ni Kristo. Nagapakilala, ikaw nagakadapat-dapat nga i-transform sang balaan nga espiritu, nga magadeklarar nga ikaw kaangay-angay na gid ni Kristo. San una himuon subong nga panahon ini mga utod. Number 2. Siling yan. He gave us power to witness. Ang nag-purify, ang nagputli, ang pitful. Ginhambal number 2, nga sila niya, tagaan ikaw sang gahom. Nga ikaw isa nga ngayon nga magsaksi sang atong kinakaptan nga doctrine. Number 3, sila niya, know yourself, know the enemy. Nagapakilala, kilalahon mo sang tulit imo kaugalingon. Labaw sa tanan kilalaha ang number 1 naton nga kaaway nga si Satanas. Sa sina kung makilala mo si Satan, madipinsahan mo ang imo kaugalingon, hindi madayaan imo nga kaugalingon, samtang nagaalagad sa Ginoo kay nakilala mo na studihan mo si Satanas. Galingon. Number 4. Sino nga? The Holy Spirit convict us of sin. Sa sina mga utod, kapag imo na deklarar nga nagsiling ikaw nga sala ang akong ginhimo, damo ko liwaton. Buot silingon siling na Ellen White, buot silingon sina acknowledge ang balaan nga espiritu nga ikaw nagpasidungog sa balaan nga espiritu kag kinahanglan gid nga gintuturan ka sa balaan nga espiritu, gitudluan niya na ikaw nga imo na siya nakilala ang imo mali. Ang delikado kung hindi mo makilala ang imo mali, imo sala. Pero kapag arang balaan nga espiritu silang na Ellen White, nagatudlo ang balaan nga espiritu nga mali ina ang imo ginhimo. Number 5. The best way to win is not to fight at all. Ang pinakamatahom nga sila niya nga pagdaog hindi lang sa tanan sa papakig-away. Bisan sa tama ka, kinahanglan nga magpakumbaba. Bisan sa tama ka, kinahanglan anay nga atras ka. Sa sina nga time ideklarar nga nangin tama ang process ang imo kabuhi mga utod, nga wala kita nagpadalos-dalos. Number 6. Siling niya, He bring us closer to other believers. Iba nato nga mga tumuluo, mga utod, kapag arang balaan nga espiritu, makahimo ka sa pag-anguma, sa pagkabalaka, kay arang balaan nga espiritu. Number 7 last. Siling niya, the gift of understanding. Ayan, gusto sang balaan nga espiritu dapat may ari kay sining hiyas. Nga kabalo ka mag-unawa, kabalo ka mag-intindi. Nga amo inaya sitwasyon, kabalo ka magbutang sa imo kaugalingon kung ikaw sa iya.
Siling niya dapat may-ari ka sini before the cause of provision. Siling niya dapat may-ari ikaw the gift of understanding. Kung wala inini mo na batyagan nga wala ka sang gift of understanding, puro lang gidya ikaw dapat lang gidya intindihon. Mga utod, amo na ning time nga dapat pangitaon mo, pangayuon sa balahan nga espiritu. Kag ako magapangamuyo mga utod nga ini nga panga gift of understanding paagi sa espiritu, makaangkon kita kron sugod subong. Pungko na kita mga utod.